Kumusta mga marites? Tuloy kayo sa aking munting channel upang makasagap ng kwentong nakakaaliw at nakakaantig ng damdamin. Tunghayan natin ang ikatlong kabanata ng ating kwento na pinamagatang Saving the Billionaire's Life. Pero bago tayo magpatuloy, palike ng ating video, ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Nasa harap na si Celine ng Ivanov Sea Corporation. Isang linggo na siyang namamalagi sa gusaling kanyang pinagmamasdan ngayon. Hindi pa rin siya nasasanay. Another day para magtiis siya. Huminga na muna siya ng malalim at humugot ng lakas ng loob. Pagkatapos ay pumasok na siya. Gaya pa rin ng nakalipas na mga araw, hindi pa rin siya tinatantanan ng tingin ng ibang empleyado. Kalat na kalat kasi sa buong building na may relasyon sila ni Steven. Hindi nga alam ng mga itong katotohanan na isang palabas lamang iyon. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito. Hindi naman niya kailangan magpaliwanag sa mga tao. Gaya ng dati, tamang-tama ang dating niya sa 31st floor kung saan matatagpuan ang opisina ng kanilang boss. Sino pa ba ang boss niya? Ang malokong Steven Ivanov Carillo lang naman. Isa na yon sa nature nito, ang pagiging mapagbiro. Madalas siya nitong asarin. Pagkabukas ng pinto, nakita niya ang binata na maigting tumitingin sa computer monitor. Himalayatang nangyayari ngayon. Simula kasi nang dumating siya dito sa Ivanov Sea, hindi pa niya nakita itong ganito kaabala. Napangiti siya. Nagtungo si Celine sa maliit na pantry. Naisipan niyang ipagtimpla ng kape si Steven. Sasarapan niya talaga dahil reward niya iyon sa pagiging dedicated nito. Kukuha pa lamang siya ng kutsara at tasa, bigla siyang napatigil. What the hell am I doing? Kung umasta naman ako, daig ko pang isang girlfriend. Ang balak na sarapan ang tinitimplang kape ay nawala na sa kanyang hinagap. Simple na lamang ang kanyang ginawa. Ang gawan pa na magandang presentasyon ay hindi na niya ginawa. Gaya ng usual approach, iyon ang kanyang ginawa. Mr. Carillo, have some coffee. Nang makalapit si Celine, doon niya lang nalaman ang totoong ginagawa nito. Naglalaro pala ang damuhong lalaki ng computer games. Counter-Strike pa ang nilalaro nito. Damn! Inisip pa man din niya na napakasipag nito. Munti ka na siyang maniwala. Padabog niyang ibinaba ang tasa at puswelo. Akala ko pa man din tungkol sa trabahong ginagawa mo. Pagbigyan mo na ako, minsan-minsan lang naman to. Anong minsan? Since I came here, wala kang ginawa kundi maglaro. If not playing video games, mag-aabala ka sa paggawa ng robots. Lahat ng dapat mong i-review ng mga papeles, tinatambak mo lang dyan. Kung hindi ko pa ipapaalala sa'yo na i-analyze mo, kung hindi mo kusang gagawin. I'm your secretary, not your guardian, for God's sake. Hinay-hinay lang si Celine. Tumataas na naman ang blood pressure mo. Pinatay na ni Steven ang computer at tumitig sa kanya. Hindi niya alam kung anong tumatakbo sa utak nito. Iisa lang ang alam niya. Kinakabahan siya. Walang ano-ano ay tumayo ito. Mabilis ang mga nangyari. Napaupo na siya nito sa silya nang hindi man lang niya napapansin. Nasa likuran na niya ang lalaki. Ano na namang kalokohan to? He didn't answer her question. Inilapit ito ang mga labis sa kanyang tenga at bumulong. Sit back and relax. Akong bahala sa'yo. Madami pa tayong dapat tapusin. Steven, may meeting ka pa mamaya. Wala nang pagkakataon si Celine para tapusin ang sasabihin. His breath touched her skin. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Nagugustuhan niya yon ng kanyang puso, ngunit humahad lang ang kanyang isip. Dahan-dahang gumalaw ang mga kamay ng lalaki sa kanyang magkabilang balikat. Naipikit niya ang mga mata. Hinahayaan niya lang itong haplusin ang kanyang mga balikat. His hands explored her back. Shit! Paano nito nagagawa ang ganito? Ang galing nito, tinalapad ni Celine ang magagaling na massage therapist. Ang nararamdaman ay para siyang isang tumpok ng putik na nagkakaroon ng forma dahil sa mga kamay ng binata. Steven! Wala sa loob niyang nasabi yun. Her voice was dry and husky. Nagustuhan mo ba? The moment was lost. Biglang bumukas ang pinto. Si Mrs. Gomez ang bumungad sa kanila. Lumaki ang mga mata ni Celine. Crap! The old lady saw them like this?
Kaagad siyang tumayo. Lumayo at inigo ko ang kanyang ulo. Hindi siya tumitingin na diretsyo. "What brings you here, mother?" Cool na cool lamang si Steven. Wala man lang bahid na kahit konting kaba sa mukha nito. "Nakalimutan mo na ba na may meeting mamaya? O sadyang busy ka lang sa laruan mo?" Umupo ng nakatatandang babae. "Hindi mo man lang ba ako aalokin ng maiinom?" "Celine." Umangat na ang kanyang ulo. Kitang-kita niya ang matalim na tingin ni Mrs. Carillo. Umiwas na lamang siya at nag-focus ng pansin kay Steven. "Yes, sir?" "Sugar, can you bring a cup of coffee for mama?" Lalong tumalim ang mga mata ng byuda sa kanya. Napangiwi siya. Nagmadali na siyang pumunta sa maliit na pantry. Nakahinga siya ng maayos nang makarating doon. Hindi na rin siya nanginginig. Kung maaari lang sanang magtagal dito, ginawa na niya sana. Mahirap paghintayin si Mrs. Carillo. Kumuha na siya ng tasa at kutsarita. Pagkatapos, tinansya niya ng mabuti ang tamang mixture ng kape, creamer at asukal. Nagsalin siya ng mainit na tubig sa tasa at tinimpla ang kape. Sana magustuhan ito ng matandang babae. Bago niya muna harapin ang mga ito, huminga siya ng malalim. Pinatatag niya ang loob. She needed to be cool and casual in front of them. Subalit ang binata na lang ang kanyang naabutan na makabalik siya. "Where's your mother?" "Ayun, pissed off. Ayaw yata ng lovebirds." He gave her a thumbs up. "Good job, Celine." "Anong good job dun? Alam mo bang kabang-kaba ako sa nanay mo? You even called me sugar in front of her. Nakita mo ba kung gaano katalim ang tingin niya sa akin? Kapag may nangyari sa akin sa labas, ikaw ang mumultuhin ko." "Hep hep hep! Ayan ka na naman. Remember your blood pressure. Huwag mong isipin ng mama ko. She will not hurt you. Ang dapat mong isipin, yung presyon mo. Kapag may nangyari sa'yo, hindi kita bibigyan ng sick leave." "What? Do you need a massage again?" Tinaasan niya ito ng kilay. "Pwede ba, Mr. Carillo? Magseryoso ka naman. Napakadami mong papers na kailangan i-review. Ilang araw ko nang ipinapaalala sa iyo yun." Habang siya ay nanggagalaite sa sobrang carefree ni Steven, ito naman ay kampanting umupo at sinimulan ulit maglaro ng computer games. Crap! Ang hirap talagang kausap ng lalaking to. Pailing-iling siyang lumapit sa table ng lalaki. Kung ayaw nitong i-review ang mga papers, edi wag. Siya na lang ang gagawa nun. Kinuha niya mga iyon. Binuklat. Hindi ba siya namamalikmata sa mga nababasa? Every page may feedback ng lalaki. In fairness, lahat ng mga isinulat nito ay may punto. "Kailan mo pa to sinuri?" Usisan niya kay Steven. "Kanina pang 3:00. Wala pa ring puknat ito sa kalalaro." "As in, 3 o'clock in the morning? Really?" "I can review 1,000 projects and papers in hours. Tapos naman na siguro ang gawain ko. I can do whatever I want. Dapat nga, bigyan mo pa ako ng pabuya sa good job na ginawa ko." Tumawa si Celine ng malakas. "I'm not a teacher, and you're surely not a student to be praised. Boss kita." "Basta, gusto ko ng reward." "Tumigil ka nga sa kakainarte mo." "I want a reward, 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 reward." Kumunot ang kanyang noo. Paulit-ulit ang binata sa kasasalita. "Fine, matigil ka lang." "Great, treat me to dinner. Sabihin mo lang kung kailan at saan." "What?" His smile was mischievous. Bagay ba talaga sa kanya ito? Panay pa rin ang tingin ni Celine sa salamin. Nagdadalawang isip siya sa suot na dress with sleeves. Parang masyadong simple ang damit niya. Magugustuhan kaya ito ng binata? Napadako naman ang kanyang tingin sa sariling mukha. Simpleng baby powder lang ang na-apply niya. Dapat yata maglagay siya ng makeup para magkaroon man lang siya ng konting glamour. Pero, teka, bakit kailangan niya mag-effort para kay Steven? This was just a simple date. Nothing special, nothing romantic. Isang businang sumungit sa kanyang pagmumuni-muni. Kanina namang sasakyan yun. Hindi pa rin tumitigil sa pagbusina. Bad trip siyang lumabas ng inuupahan niyang apartment. Oh my gosh! Steven was the one making the commotion. Paano nakapunta dito ang lalaki? Hindi naman niya sinabi dito kung saan siya nangungupahan. Sa resume naman na pinasa niya, ang address ng lagay niya ay bahay nila sa Nueva Ecija. Alam na niya.
Pinakailaman nito ang organizer niya. Doon lang nito malalaman kung saan ang kanyang address. Wala nang iba. Damn that man. Pinakalma ni Celine ang sarili. Hindi ito ang tamang oras para mapagsabihan niya ng kung ano-ano ang peking nobyo. What are you doing here? Kaagad na bungad niya sa binata, imbis na batiin ng hi o hello. Siyempre, sinusundo ko lang ang kadate ko. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. I know, my dress doesn't fit your taste. Who gave you that idea? Sabihin mo, babanatan ko. Ha? Masyadong malalim ang pinupukol na tingin ni Steven. Nako-conscious tuloy si Celine. Iniiwas niya ang mga mata dito. Hindi niya napapansin na dahan-dahan na palang lumalapit ito. Halos 3 dangkal na lamang ang layo nila sa isa't isa. Aaminin ng dalaga, kahit sandali lang niyang pinagmasdan ng binata, kasing bilis ng kidlat na nagrehistro ang anyo nito sa kanyang utak. Hindi siya makapaniwala. Parang nagkaroon siya ng photographic memory. Lahat yata ng susuotin ng lalaki ay bumabagay na walang kahirap-hirap, na hindi man lang kailangan mag-effort. White polo shirt and jeans. Napaka-sexy nito sa suot. Crap! Napaka-sexy nito talaga. Celine, umayos ka nga. Huwag mong masabi-sabi yan. Anang konsensya niya. Iniba niya ang usapan. Hindi pa ba tayo aalis? Hindi sumagot si Steven. Nakatingin pa rin ito sa kanya. Hindi niya alam kung anong pumapasok sa isip ng damuhong binata. Kinabahan tuloy siya. His hand touched her cheek. Kakaibang sensasyon ang nangyari sa kanya. Tinanggal nito ang iilang hibla ng buhok na tumatakip sa kanyang mukha at tinipit sa kanyang tenga. His face went near. Akala niya hahalikan na siya nito. Hindi naman pala. Naramdaman niya muli ang paghinga nito sa kanyang balat. This is madness. Bumulong ito. You're beautiful. Parang bumagal ang kanyang oras. Anak ng tokwa. Kulang na lamang ay maghurumentado siya sa sobrang kilig na nararamdaman. She needed to be cool. Be cool. Huwag mo ipapahalata na gusto mong sinabi niya. Sinunod ni Celine ang utos ng konsensya kahit mahirap. Humarap siyang muli sa lalaki. Hinawakan lang nito ang kanyang kanang kamay at iginiya siya patungo sa magarang sasakyan nito. Hindi iyon ang unang beses na nagdampi ang kanilang mga kamay. May nadama siya. Parang may 1,000 boltahe ng kuryenteng dumaloy sa kanyang katawan. Lahat sa sistema niya ay nagising. Sa sobrang tuliro niya, huli na nang mapansin niyang nasa loob na pala si Celine ng kotse ni Steven at tumaandar na sila. Nagising na rin siya sa spell na ipinato nito. Saan tayo pupunta? It depends on you. Gusto mo bang sa Makati, Shangri-La? Sa Resorts World na lang kaya? Sa The Peninsula? Hindi makapag-react ang dalaga. Ang usapan kasi ay siya ang manlilibre. Sa mga lugar na suggestion nito, lahat ay mahal ang pagkain. Ang pitaka niya ay mauubusan ng laman. Nais niya talagang sabihin na kung pwede lang sana isa-isang affordable restaurant na lamang sila pumunta. Pero hindi iyon ang kanyang sinabi. Saan mo ba gusto? Habang nagmamaneho, nag-iisip si Steven. Kinakabahan tuloy siya sa sasabihin nito. He snapped his fingers. I'm craving for Korean cuisine. May alam akong restaurant na siguradong magugustuhan mo. High class. Maganda ang ambience. You will love it. High class? Napalunok siya. Bakit? Hindi mo ba gusto ang Korean cuisine? Wala naman akong sinabi ah. So, it's been settled. Korean food ang kakainin natin. Gusto ni Celine na umipila, but seeing him so happy made her quiet. Bahala na nga lang, kahit maubos pang pera niya. Matapos ang 30 minutong biyahe, dumating sila sa restaurant na sinasabi ng binata. Holy kamote! Mukhang dudugo ang kanyang bulsa. Entrance pa lang, halata ng pagiging mamahalin ng lugar. Please, Lord, maghimala ka na. Kailangan ko ng tulong mo. Magkaroon sana ng instant perang pitaka ko. Are you alright? Untag ni Steven. Oo naman. Ayos na ayos ako, no? Ano pa bang ginagawa natin dito? Pasok na tayo sa loob. Bubuksan na sana niya ang pinto ng sasakyan, ngunit pinigilan lamang siya nito. Wait! Mabilis itong lumabas ng kotse. Like a gentleman, he opened the door for her. Mixed emotions ang nararamdaman niya.
Nakakagulo ng pagkatao. Iniabot ni Steven ang kamay sa kanya. Sa itsura ng binata, dinag pa ang isang magiting na kabalyero. Kukuhanin na ba niya ang kamay nito? Nagdadalawang isip siya. Unti-unti, gumalaw ang kanyang kamay nang hindi namamalayan. Napahawak na siya sa kamay nito at tumuloy na sila sa loob ng restaurant. Wala pa rin sa sarili si Celine kahit umupo na sila sa isang bakanting table for two na malapit sa bintana. Damn! Bakit ba siya nagkakaganito? Ano nangyayari sa kanya? Kahit na ibigay na sa kanila ang menu, hindi pa rin siya makaget over sa lalaki. Anak ng tinapa, gumising ka nga! Tatapunan kita ng asido kung hindi ka pa babalik sa normal. Kinuha na lang niya ang menu. Pilit pinakalma ang sarili. Nakatulong yon sa kanya. Naipopokus niya ang mga mata sa menu. Shit! Tama nga hinala niya. One dish is worth 1,000 pesos. Good evening. Can I take your order? Magaling sabi ng waiter. I want a bowl of bulgogi, rice cake, kimchi, and soju. How about you, Celine? May napili ka na ba? Tubig. Yun ang gusto niya. Kung susumahin niya ang lahat ng order ng lalaki, nasa worth 2,000 na lahat-lahat. Paano ba naman siya hindi mawawala ng gana niyan? Halos nasa 1,500 pesos lang ang dala niya. Tumikim siya. Pwede bang tubig na lang ako? Tubig? Isang malakas na tawa ang pinakawala ni Steven. Don't tell me, you're on a diet. Kahit ano pang gawin mo, hindi mababago ang katawan mo. Are you saying that I'm not pertaining anything? Umorder ka na. Gutom na ako. Kakasabi ko nga lang, tubig lang ang gusto ko. Ano mangyayari sa'yo sa tubig? Pinag-aralan siya nito. Tell me, busog ka ba talaga o may iba ka talagang dahilan? Oo, hindi. Wala akong ibang dahilan. Busog lang talaga ako. Fuck, muntikan na siya roon. Bis naman kasi yung Steven na to. Mas nakukuha nito ang atensyon niya sa tuwing seryosong itsura. Unexpectedly, nagreklamo ang kanyang sikmura. Hindi nakisama sa kanyang alibay. Lagot, halata na siya nito. Bad trip. Sinasabi ko na nga ba, huwag ka magkakamaling magsinungaling ulit. Anang binata na tila pinapagalitan siya. Iniyuko ng dalaga ang kanyang ulo. Wala na siyang takas. Kailangan niyang aminin ang totoo. Oo na, gutom talaga ako. Kaso kung o-order pa ako baka maghugas ako ng mga plato. Sandali nga lang, bakit mo naman iniisip yun? Then, Steven got her point. He grinned at her. Oh, I get it. Akala mo ikaw may sagot sa dinner na to? Sino pa ba? Ayun naman ang usapan natin. Because of your hard work, dapat lang kitang ilibre. Ang cute mo talaga. Kinurot nito ang kanyang pisngi. Of course, ako may sagot nito. Ako ang nag-aya. Ako ang lalaki. Ako ang dapat manlibre. Wala nang iba pa. But, wag ka nang umapila. Kumain na tayo, okay? Gutom na ako. If I die because of hunger, mumultuhin talaga kita. Grabe naman, yun agad. Pinagmasdan ni Celine ng menu. Pinag-isipan niya talaga ang pagkain. Kahit sinabi pa ni Steven na ito ang bahala sa bill at mayaman nito, hindi niya dapat lubos-lubosin iyon. Ang pinakamura talaga ang kanyang pinili. Noodles para nakakabusog din sa dami ng sabaw. His brow rose. Sure ka ba na ito ang gusto mo? I can suggest another if you want. No, okay na ako sa napili ko. Kumpleto na ang lahat ng order at umalis na rin ang waiter. Naiwan na silang dalawa. Naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Nako-conscious siya ngayon. Jahe, dahil hindi naman pala talaga nangyayari sa kanya ang ganito. Ang isa pang nagpapalala ng nararamdaman niya ay ang ideyang ang sikat na si Steven Ivanov Carillo ang kasama niyang magdi-dinner. Sigurado siyang madaming babaeng nagnanais na nasa sitwasyon niya. Sumingit si Steven sa pag-iisip niya. Ano kaya iniisip mo? Medyo napapahiya ako ah. Wala akong iniisip at saka bakit ka naman napapahiya? Wala akong ginagawa na kahit ano sa'yo. Look at them. Turo nito sa isang grupo ng kababaihan nasa hindi kalayuan. They keep staring at me. I'm sure gustong-gusto nilang sila ang nasa sitwasyon mo. Pero ikaw, parang napipilitan ka lang nakasama ako. Eh hindi naman to romantic date.
Besides, usapan natin na magpapanggap lang tayo mag-boyfriend sa harap ni Mrs. Carillo at nanay. Wala kang dapat asahan sa akin, no? If they want you, I can give them my place for being your fake girlfriend. His eyes became different. Parang nalungkot ito sa mga sinabi niya. Isang parte ng pagkatao ni Celine ang nagagalit sa sarili. Nakokonsensya tuloy siya. Bakit pa kasi niya nasabi yun? At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento. Salamat po!